After that day ng recruitment, walang sumpa walang panunumpa na naganap doon sa pagre-recruit sa Kabataang Makabayan. Napansin ko kasi parang nagmamadali sila nung time na yon. Kasi nagtatanong ako, saan ba kayo pupunta? Bakit nagmamadali kayo? May ginagawa pa tayo, ganyan. Yung pala, makikipag-meeting sila doon sa mga PUP professors na humahawak sa kanila. Kaya ang ginawa nila, pumunta kami sa classroom, inopen up nila sa akin yung KM. Na alam mo ba na merong merong organization ng mga kabataan na nagpapakasapi ng mga revolusyonaryong kabataan na sumusuporta sa armadong pakikibaka. Ito nga yung Kabataang Makabayan. Isa lang, una, sabi nga kanina ni Kaamihan, ang recruitment hindi lang nananatili sa UP. Sa lahat ng state universities and colleges, may recruitment na nangyayari sa buong bansa. Hindi lang sa mga state universities and colleges, pati sa mga private higher education institutions na mga eskwelahan ay may nagaganap na recruitment. Ngayon, gusto ko lang ibahagi paano yung pamamaraan ng recruitment sa loob ng paaralan. At anong kaugnayan nito doon nga sa infiltration ng CPP-NPA-NDF, hindi lang sa mismong PUP maging sa UP. Ako ay nag-aral sa PUP noong 2010. My student number was 2010-08895-MN-0. Yun yung, nung pumasok ako sa PUP, wala akong alam sa aktivismo, wala akong alam sa usapin ng CPP, NPA, NDF. Hindi ako mulat doon sa pinaglalaban nila o sa revolusyon na nangyayari. Ang alam ko lang noon ay mag-aaral ako sa isang state university kung saan, syempre, tinitingala ng mamamayan kasi mga scholar ng bayan ang nag-aaral dyan. Kaya nung pumasok ako doon, nung nakapasa ako sa PUPSET ng entrance exam ng PUP, grinab ko na yung opportunity na yun para makapag-aral doon. Nung nag-aral ako doon, 2010, unang araw pa lang ng klase namin, may mga aktivista na pumapasok sa mga classroom at nagro-room to room. Ano ang tinatalakay ng mga aktivista pag pumapasok sa mga classroom? Gaya nga ng lagi kong sinasabi sa mga interview, una, nagtatalakayan ng tungkol sa yung advocacy ng kanilang organization, ano yung layunin, bakit sila nandoon. Tapos, nung pumasok ako ng PUP, kasagsagan yon ng sunugan ng mga upuan, computer, electric fan, doon sa tinatawag naming papay. Kaya yung mga estudyante, hindi naman lahat yun aktivista, yung mga nakatingin doon sa corridor, na nakatanaw doon sa sinusunog. Siyempre, out of curiosity, tumitingin sila doon sa nangyayari. But not all of them are activists. Kaya sa PUP, maraming hindi aktivista, maraming hindi naman CPP, NPA members, even sa administrator sa faculty, meron lang mga influence, pero merong kukonti na maiingay. Yun yung mga left-leaning talaga na mga organizations like Anakbayan, LFS. Kaya nung time na yun, pumili ako ng organization na papasukan ko at sasalihan ko. Dahil syempre bilang kabataan, naghahanap ako ng grupong kapapalooban ko. Pumili ako ng organization na alam kong hindi ganito yung nakikita ko sa mga daan na nagrarally-rally, ganyan. Yung Lakbay Cagayan Valley, etong katangian ng organization na to, yung Lakbay CV, kung sa UP Diliman at sa PUP ay meron kaming tinatawag na mga territorial party committees. Like sa PUP, meron yung section committee, yan. Hindi kami nakapaloob doon sa CPP organ na yon. Nakapaloob kami direkta sa region. Kami yung tinatawag na mga regional youth sector sa loob ng mga paaralan. Ngayon, sa pagiging regional youth namin, may mga namumuno at humahawak sa amin. Ang pinagkaiba lang, ang humahawak sa amin ay hindi from PUP. Ang humahawak sa amin ay mga professors ng UP Diliman at UP Manila. Kaya, nung na-organize ako, 2010 na-organize ako sa legal organization, ginawa akong Secretary General ng Lakas ng Kabataan para sa Bayan Cagayan Valley o Lakbay CV bilang support group sa loob ng PUP ng mga estudyante mula sa rehiyon at
direkta rin na sumusuporta sa Regional Party Committee sa Cagayan Valley. Kaya doon, inorganize ako, nung sinabi ko nga sa Senate hearing, ni Deo Montes Claros, isang PUP student din, ano lang siya, mas nauna siya sa amin ng isang taon kasi second year college siya, first year college kami. Doon, na-organize ako noon, 2010. After noon, a year, July 27, 2011, nirecruit ako, hindi na ni Deo Montes Claros sa Kabataang Makabayan o doon sa Underground Mass Organization. Ang nag-recruit na sa akin ay sina Michael Cedric Casano, yung kasama ko na, yung kaklase ko na taga-PUP rin. At doon, after that day ng recruitment, walang sumpa walang panunumpa na naganap doon sa pagre-recruit sa Kabataang Makabayan. Napansin ko kasi parang nagmamadali sila nung time na yon. Kasi nagtatanong ako, saan ba kayo pupunta? Bakit nagmamadali kayo? May ginagawa pa tayo, ganyan. Yung pala, makikipag-meeting sila doon sa mga PUP professors na humahawak sa kanila. Kaya ang ginawa nila, pumunta kami sa classroom, inopen up nila sa akin yung KM. Na alam mo ba na merong merong organization ng mga kabataan na nagpapakasapi ng mga revolusyonaryong kabataan na sumusuporta sa armadong pakikibaka. Ito nga yung Kabataang Makabayan. Nung inopen up nila sa akin yun, na iimbitahan nila ako at ipapakasapi na ako sa Kabataang Makabayan na ito daw yung nagtutuloy ng digmaang revolusyon na inulunsad ni Andres Bonifacio, doon ko lang na-realize na itong legal front organization na to, Lakbay CV, ay nagre-recruit ng Kabataang Makabayan o yung mga sumusuporta sa armadong pakikibaka. Unti-unti, dinadahan-dahan nila sabihin sa akin na ito ay sumusuporta sa NPA. Yan, nang balang araw, darating yung panahon din na makakakita tayo ng mga talagang naglulunsad ng armadong pakikibaka para labanan niya at durugin yung gobyerno. Ganyan. Kaya pagtapos na nirecruit ako nung araw na yon, sabi nila may pupuntahan kami. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Ngayon, syempre, dahil familiar sa akin yung daanan from PUP, kasi ako taga Caloocan ako From PUP, dumaan kami sa East Avenue papuntang Diliman, UP Diliman. Doon, pumunta kami sa FC, sa faculty. Tapos, may pinasok kaming isang kwarto doon sa FC, sa may bandang, hindi ko lang maalala kung second floor or third floor yun. Yun yung opisina ni Ma'am Joanne Manzano, na profesor sa UP Diliman. Yan. Nung pumasok kami doon, galit na galit si Ma'am Joanne. Bakit late kayo? Ano nangyari? Hindi kayo nagtitext? Ba't nagpatay kayo ng cellphone? Kasi pag nire-recruit ka po sa KM, automatic yon, tanggal battery, tanggal SIM card ng cellphone kasi daw matitrace, baka malaman nila o marinig o may tracking device yung cellphone, kaya tanggal yon, kaya hindi nakapag-text. Kaya nung pagdating namin doon, galit na galit siya. Tapos ang sinabi na lang ng mga kasamahan ko, sina Michael Cedric, tsaka sina Ann, tsaka sina Nikki, ma'am, may bago kaming recruit. Yun na KM na nga ako. Tapos sige, okay lang naman pala, sabi ni Sir Alan Messina. Nandun kasi rin si Sir Alan Messina. Okay lang naman pala, may bago silang na-recruit. Kaya doon ako naliwanagan na ay ganito pala talaga. Ganito pala, bakit nawawala sila panapanahon? Bakit naglilihim sila? Kasi nung ino-orient nila sa akin doon sa UP mismo, hindi na Ma'am Joanne, nung ino-orient nila sa akin na ganito yung organization, doon na sinabi na lihim na organisasyon to, dapat walang makaalam. Kung sino lang yung nakikita mong kasapi ngayon, yun palang makikilala mo. Later on, makikilala mo na lang din o mamimit mo na lang pag may mga meetings, may mga lightning rally, ganyan, may mga underground na mga pagpupulong consultation, ganun yung nangyari. Kaya panapanahon, nag-aaral kami dun sa UP Diliman. Actually, parang ang itsura nga lang namin, tatambay kami sa Sunken Garden, upo kami doon, tatalakayan na kami doon, magbibilog lang kami doon, parang nag-aano lang kami, nag-group study, ganun lang ang itsura. Tapos yung mga, parang mga waiting shed, doon lang kami, tambay-tambay lang. Tapos nagdi-discuss na kami ng Communist Manifesto, ganyan. Tapos April 2012, doon ako in-invite bilang maging KK. Ang nag-recruit sa akin, sina Ma'am Joanne din at sina Alan Messina. Yung KK, yung kandidatong kasapi ng CPP. Yun na.
Sila na yung nagpasumpa sa akin noon. Ang ginawa namin, kasi nauna yung isang kasama ko, si Ann, dun sa lugar. Tapos, parang hinihintay namin sina ma'am, ganyan. Kasi nung time na yon, kung maalala ko, graduation nun sa UP. Kaya nakabarong pa si Sir Alan Messina na pumunta doon sa opisina ni Ma'am Joanne. Kaya nung pumunta kami doon, after na nun, sabi nga nila parang na-technical pa sila kasi nirecruit nila ako nang wala pa akong 1 year sa KM. Kasi dapat, kung Petty Burgess ka o galing ka sa kabataang estudyante, ire-recruit ka from KM, mula nung na-recruit ka doon, 1 year after nun, ire-recruit ka na kandidatong kasapi ng partido. Kaya nung time na yon, July ako na-recruit sa KM, April nila ako na-recruit bilang kandidatong kasapi. Kaya sabi nila, baka ma-technical tayo. Hindi, okay lang yan kasi 18 years old naman na siya. Ganun yung sinasabi nila. Kaya doon, after nila akong pasumpain, naglatag na sila ng parang flag na maliit ng CPP, ganyan. Tapos may orientation na nakataas kamao kami, na nanunumpa doon sa flag. Tapos, mahinang-mahina lang na kinakanta namin yung international kasi baka nga marinig ng ibang mga katabing rooms sa faculty. Kaya mahinang-mahina lang yon. Tapos doon, after na nun, nag-introduce na sila, introduction na to Batayang Kurso ng Partido, yung BKP. Doon. After nun, di tuloy-tuloy yung ginagawa namin. May binibigay sa aming form sina Ma'am Joanne at Sir Alan na nakalagay na doon IPO works. Yung ideological, political, and organizational works na eto, nandyan nakalagay, ilan ang nabigyan ng gantong pag-aaral? Yung sa radicalization na, pang-ideolohiya. Ilan ang na-recruit sa legal organizations? Mula sa legal organizations, ilan ang nasala at na-recruit sa underground mass organization? Mula doon, ilan naman ang target na magiging kasapi ng CPP? Sa loob ng PUP yun na ginagawa namin. Pero ang nagdadirect sa amin ay mga professors ng UP Diliman at UP Manila. After nun, na-discuss namin na magbubuo ng iba pang mga organizations sa loob naman ng University of the Philippines. Na ganun din yung magiging itsura niya, parang sister organization namin siya. Ganyan. Binuo ang UP Mingan, merong UP Civic, merong UP Kaisa. Ganun yung nangyari. Tapos, from time to time, nagkikita-kita kami ng mga kabataan na yon. At syempre, dahil mas nauna kami at alam na namin yung underground, unti-unti, sabi nila, mag-introduce tayo. I-introduce na natin sa kanila yung tungkol sa underground movement. Yan. Kaya nung 2012, naging kandidatong kasapi ako, paano ako nakarating ng Cagayan Valley? Kasi 'di ba, sinasabi na yung organization namin, advocate ng Cagayan Valley, ganyan-ganyan. Yung mismong si Sir Alan Messina, yung isang secretary ngayon ng Regional White Area Committee ng Cagayan Valley, yan, na-recruit sa CEGP, sa Kalikasan Youth at sa Kabataan Party List. Yan, si Ka-Ira, yan yung nakasalamin. Ayan, CSU yan, Cagayan State University yan. Ito namang katabi niya na naka-blue, yan si Janos Miguel Gallio, taga NVSU, Nueva Vizcaya State University. Na-recruit din sa Kabataan Party List at nirecruit namin sa KM hanggang maging kasapi ng CPP at kasalukuyang medical at political guide ng West Cagayan Danilo Ben Command. Tapos si Femi Galapon, si Calirio na from Isabela State University, Etchage, na na-recruit sa Kabataan Party List, later on naging NUSP at nasa Central Front ng Isabela. Yan. Tapos ako, yung maikli ang buhok na katabi ni Calirio na babae, yung katabi ko na maliit na babae, yan si Ma'am Joanne Manzano, na nag-discuss nung panahon na yan ng Rizal in Revolution. Ano daw ang itsura ni Rizal at ano ang tindig niya sa panahon ng revolusyon. Yan. Pero, yan ay in-invite namin siya para mag-discuss bilang isang profesor sa UP Diliman tungkol doon sa revolusyon. Para ma-agitate yung mga kabataan na hindi lang pala si Andres Bonifacio ang nagre-revolusyon, pati pala si Rizal. Pero point of view niya yon, kung paano niya diniscuss. Yan. Kaya, diyan, mulat siya na nagre-recruit kami kasi itong panahon na to, full-pledged party member na ako. Ibig sabihin, dati niya na akong na-recruit sa CPP.
Yan. Tapos yung mga nasa likod, from UP Diliman, yung nasa taas na lalaki, yung nakasalamin, yung katabi, nasa taas din ni Ma'am Joanne Manzano na parang babae, pero bakla yan, from UP Baguio. Tapos from St. Louis University, hindi yan nag-NPA. At ito, from PUP rin, College Editors Guild of the Philippines. Yung katabi naman niya, si Mia Valencia, isa sa mga i-present ko noong nakaraan sa Senate hearing. Siya si Kachery, na ang ino-organize niya ay ACT teachers, na pumapasok sa mga elementary schools para mag-organisa ng mga guro. NPA na rin po siya ngayon. At nasa Cagayan po siya. Tapos ito naman, si Michael Cedric Casano, siya yung nag-recruit sa akin sa KM. Kaklase ko sa PUP, na NPA na rin siya at Intel officer ng Kumiting Probinsya ng Cagayan. Kaya kung titingnan nyo, hindi lang po UP ang may recruitment. Sige, pababa na po. Hindi lang po UP ang may recruitment kasi matagal na panahon na po na kada papasok ang CPP, NPA, NDF sa area, ang nakalagay nga sa organizing ay ang pinakabalon at target ng organizing ay sa loob ng mga komunidad, pabrika, pamantasan, mga lugar ng paggawa ng mga magsasaka at pagtatanim, kung saan nandoon yung konsentrasyon ng mga magsasaka, ng mga kabataang estudyante, ng mga manggagawa, ng mga guro, para mas mabilis ang organizing nila. Kasi lahat yan, meron silang kanya-kanyang interes na pwedeng i-exploit ng CPP, NPA, NDF para mahikayat nila na magalit sa gobyerno and later on, sumampa at maging kasapi ng CPP at NPA. Ganoon yung ginagawa. At sa pamamaraan na yon, sa akin, batay sa personal kong karanasan, dinadaan doon sa stage ng legal na pagkilos. Actually, naranasan kong mag-coastal clean up sa Manila Bay, mag-tree planting sa Nueva Vizcaya, iba-iba na mga fact-finding mission sa Cagayan Valley, iba-ibang mga fun run, yan, relief mission yung ginagawa nila ngayon. Yan, lalo sa Cagayan, ganyan yung ginagawa nila ngayon dahil nabaha, Typhoon Ulysses, magre-relief mission, pero nakalagay doon sa gilid, palayasin ang mga berdugo at pasistang militar, tapos ang orientation na nila, doon na nag-o-orient ang Kabataan Party List, ng Anak Pawis Party List, ganoon talaga ang stage na dadaanan sa legal. Bakit? Kasi hindi ka naman makakapasok pag ang sinabi mong sa estudyante na ako ay CPP member, ako ay KM member. Kahit sa mga student administrators, makakapag-alliance work ka ba sa mga students, sa mga student administrators at professor kapag sinabi mong CPP member ka, nagre-recruit ka ng NPA? Hindi. Kaya gagamit ng mga legal na organisasyon para i-recruit yung mga kabataan at paniwalain na ipinaglalaban natin ang academic freedom, ipinaglalaban natin ang students' rights, ipinaglalaban natin ang mga peasant advocate tayo. Ganoon ang gagawin. Kaya doon sa proseso na yon, yun yung proseso ng arouse, agitation, hanggang sa ay oo nga, tama nga yung sinasabi nila. I-immerse ka na. Gaya nung sinasabi nga kanina ni Kaamihan, in-immerse na siya, galit na siya sa gobyerno. Ganon din yung nangyari sa akin. In-immerse ako sa kung saan merong mining ng Oceana Gold sa Nueva Vizcaya. Nakita ko yung mga magsasaka na nakapikit, nakabarikada doon na nawalan daw sila ng tirahan, pero pwede naman silang pumasok sa community. Kaya, tapos sasabihin, gagalitin ka talaga. At pag nagalit ka na, doon talagang makukonsolidate yung pagkaka-organize mo. Hanggang sa tuloy-tuloy ka na nilang mamomobilize. Arouse, organize, mobilize. Yan yung typical na formula ng sa mga legal na organisasyon. At pag tuloy-tuloy kang kumilos, kasi 'di ba, from legal organization, ang batayan bakit kanila i-recruit sa KM ay dapat tuloy-tuloy ang pagkilos mo. Ibig sabihin, hindi humuhupa yun, hindi pa napanahon, naglalaylo ka. Tuloy-tuloy, after a year, i-recruit ka nila sa underground. At after nun, pag tuloy-tuloy pa rin yung naging pagkilos mo, yung immersions mo, rally, mga educational discussions, educational courses na inaaral, doon ka na nilang i-recruit sa CPP. Kaya sinasabi ko nga kanina, ito, yung ibang school administrators, alam to. Yung iba, kibit-balikat, yung iba, wala talagang alam. Pero hindi yun ibig sabihin na
walang nagaganap na recruitment sa loob ng eskwelahan. Maaaring hindi nila tinotolerate, pero gaya nga nung sinabi ko kanina, yung recruitment, ang alam mo kung sino yung recruiter mo. Hindi na alam yun ng iba na nirecruit ka. Halimbawa sa loob ng PUP, KM ako. Pero hanggat hindi kami nakikita-kita na mga lahat ng KM sa loob ng PUP, hindi ko alam na KM siya. Kaya, nalaman ko na lang na KM yung mga estudyante at mga kasapi ng partido noong nagkaroon ng parangal sa isang kasamang namatay, NPA na namatay noon, at nagtipon-tipon yung mga estudyante na KM members. Yan. Sa UP Diliman, doon din nangyari yung pagpaparangal kay Ka Roger Rosal nung namatay siya. Kaya doon, uma-attend ang mga estudyante na doon mo lang makikita, ay, si Ma'am ganito pala, alam niya yung CPP, NPA, NDF. Magkakagulatan na lang, ganito pala, mga KM pala yung mga yan. Doon na lang lumalabas. Pero hindi lahat ng mga profesor, estudyante. Sabi ko nga, konti lang naman yung mga aktivista talaga, mas maiingay lang. Kasi ito rin ang isang karanasan sa loob ng mga universidad sa usapin ng recruitment. Malakas ang bullying kapag hindi ka sumasali sa rally. Gaya nung ginagawa ng mga kaliwaan ngayon sa mga UP students na nagpo-post ng pumapayag sila doon sa nangyaring abrogation ng UP-DND Accord. Ang ginawa nila, binibira nila yung estudyante, nakadiri ka, hindi ka dapat nababagay sa UP kasi ganyan ang tindig mo. Binubuli nila yung mga estudyante. Ang much worse, ang natatakot ang mga estudyante na kasalukuyan nag-aaral kung yung UP professor nila ay nagre-recruit din. Kasi, ang balik nun, pag hindi ka sumama sa rally, sa grades mo. Kaya doon sila natatakot na magsalita. Actually, nitong mga nakaraang araw, doon sa mainit na issue ng usapin ng UPDND, may mga nagme-message na mga estudyante na pinapakita nila, o ganito kami binuli, ganito nila ipinopost na sinasabing kadiri kami, mga bobo kami, hindi dapat kami nababagay sa UP, ganyan. Tapos yung mga professor, pag hindi kami sumali sa rally, pag sumali kami sa rally, may plus grade direct doon sa card namin. Pag wala naman, hindi kami sumali, pwedeng ibagsak nila kami. Ganon yung nangyayari. At yun yung nakatakot-takot kasi yung mga state universities and colleges, mga ISCO at ISKA ng bayan ng nag-aaral yan ng buong puso dahil gusto nila na matuto, gusto nila sa darating ng panahon na maayos yung kanilang buhay. At nakapasok yan dyan ng hindi basta-basta. Pinagpaguran talaga yan, pinaghirapan. Tapos ganun yung mangyayari sa mga estudyante. Yun yung napakahirap din tanggapin bukod dun sa recruitment. Kasi yung mga estudyante na gusto lang naman ng maayos na paaralan at mapayapang paaralan, ganun ang nangyayari. Kaya yun yung paulit-ulit na scheme at paulit-ulit na nangyayaring pamamaraan na ginagawa ng mga recruiters. Kaya lilinawin ko ulit yung yung agreement na yan. Sa totoo lang, nung nasa PUP ako, may sinasabing kasunduan pero hindi ko alam anong pangalan ng kasunduan na yan. Sasabihin lang nila, may kasunduan ang PUP na hindi pwedeng pumasok ang basta-basta ang uniform personnel ng gobyerno dito sa eskwelahan. Anong mangyayari pag pumasok sila? Magrarally yung aktivista. Papalayasin yung mga yon. Bakit? Sino ba ang pangunahing nagtutulak ng rally? Yung seksyon, yung CPP. Kasi pag pumasok sila, threat na yun dun sa activity. Kaya aakusahan sila ng minimilitarize yung lugar, yung eskwelahan, na hindi nararapat ang pulis, ang army sa eskwelahan. Kasi hindrance yun para sa recruitment. Hindi kami makakapagpropaganda ng maayos kung mayroong nagsasurveillance sa amin. Makikilala na nila kung sino-sino yung mga student leaders, yung mga nag-organizer, kaya ganun yung nangyayari. Kaya napakalaking bagay sa mga estudyante na malaman. At hindi lang sa aming mga galing sa universities, yung iba pang mga estudyante na nagbabalak na pumasok sa mga state universities and colleges. Kasi dapat lang naman talaga na ma-secure ang mga pamantasan mula doon sa ginagawang recruitment ng CPP, NPA, NDF. Yun lang po. Maraming salamat.